Sir, kailangan niyo na pong tapusin ang meeting. Nasa linya po si Attorney Reyes. Bumulong ang boses ng assistant ni Jack Colulton sa kanyang tenga, sapat lang para marinig niya. Ngunit ang titig ni Jack ay nanatiling matalim. Nakapako sa mga miyembro ng board na nasa kabilang dulo ng mahabang mesa. Ang hangin sa loob ng conference room sa ika-50 palapag ng Colulton Tech Tower ay malamig at siksik sa tensyon. Sabihin mo, tumawag siya ulit. Sagot ni Jack. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga kasama. We're in the middle of closing a multi-million-dollar deal. Sir, pag-uulit ng assistant niya, may bahid ng pag-aalala sa boses. Tungkol daw po ito sa lola niyo. Urgent daw po. Ang pagbanggit sa kanyang lola ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa mundo ng mga numero at kontrata. Bigla, ang usapan tungkol sa milyon-milyong dolyar ay nawalan ng saysay. Tumikhim si Jack at tumayo. This meeting is adjourned. We'll continue tomorrow. Iniwan niya ang naguguluhang mga board members at mabilis na tinungo ang kanyang opisina. Ang bawat hakbang niya sa malambot na carpet ay mabigat. Pagdating sa loob, hindi niya pinansin ang nag-aalalang tingin ng kanyang assistant. Kinuha niya ang telepono. Attorney Reyes, aniya. Ang boses ay walang emosyon. Ilang sandali lang, natapos ang tawag. Ibinalik ni Jack ang telepono sa lalagyan nito. Dahan-dahan. Pagkatapos, kinuha niya ang isang baso at nagsalin ng mamahaling whiskey. Lumapit siya sa salaming pader ng kanyang opisina, tanaw ang buong San Francisco na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Nasa kanya na ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang penthouse unit na ito na kayang bilhin ang isang buong barangay sa Pilipinas. Ito ang pangarap na tinakbuhan niya 8 taon na ang nakalipas. Ang pangarap na ipinagpalit niya sa lahat. Pero habang pinagmamasdan niya ang perpektong tanawin, isang malaking kawalan ang bumutas sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na pilit niyang ibinabaon sa ilalim ng tagumpay at kayamanan sa loob ng maraming taon. Ngayon, dahil sa isang tawag sa telepono, ang lahat ng pader na itinayo niya ay unti-unting gumuho. Kinailangan niyang umuwi. Umuwi sa Asheville, sa lugar na matagal na niyang tinalikuran. Ang amoy ng sariwang kape at tinapay ang sumalubong kay Jack pagpasok niya sa maliit na coffee shop. Kapihan ni Claire. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng kirot sa kanyang puso. Simple lang ang lugar. Malayo sa mga mamahaling restaurant na kinakainan niya. Pero may kakaibang init at pakiramdam na parang tahanan. At nandoon siya. Nakatayo sa likod ng counter, nakatalikod. Ang buhok niya ay nakatali lang ng simple. Suot ang isang apron na may bahid ng harina. 8 taon. Pero kilalang-kilala pa rin niya ang tindig na yon. Dahan-dahan itong lumingon at sa isang saglit, ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Claire. Ang gulat na mabilis na napalitan ng isang malamig at matigas na pader. Walang-walang ngiti, walang bakas ng anumang pananabik. Anong ginagawa mo dito, Jack? Tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Claire, simula ni Jack, hindi alam kung saan mag-uumpisa. Yung tungkol kay Lola. Alam ko, putol niya. Nakalagay sa huling habilin niya na kailangan kang kontakin. Pero hindi ibig sabihin noon na kailangan mong pumunta dito. Bawat salita ay parang patalim. Gusto ko lang makiramay. Gusto ko lang mag-usap tayo. Sabi ni Jack. Ang boses ay bahagyang nanghina. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Claire. Mag-usap? 8 taon, Jack. 8 taon kang hindi nagparamdam. Tapos ngayon, gusto mong mag-usap? Napayuko si Jack. Walang salita. Ang makakatumbas sa bigat ng kanyang pagsisisi. Habang naghahanap ng sasabihin, napadako ang tingin niya sa isang sulok ng kapihan. May isang batang lalaki doon, mga 7
o 8 taong gulang, seryosong nagdodrawing sa isang maliit na mesa. Nakakunot ang noo nito sa konsentrasyon, isang pamilyar na ekspresyon na hindi niya malaman kung saan nakita. May kung anong humila sa kanya, papalapit sa bata. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Claire! Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, humakbang si Claire at hinarangan ang kanyang daan. Ang mga mata nito'y nagbabaga sa galit at takot. "Umalis ka na, Jack," sabi niya. Ang boses ay nanginginig pero matatag. "Please, wag mo nang guluhin ang buhay namin." "Buhay namin?" Pag-uulit ni Jack, nalilito. Tumingin si Claire sa direksyon ng bata at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Jack. Sa mga mata niya, nakita ni Jack ang lahat ng sakit at pait na tiniis nito sa loob ng 8 taon. Tumayo si Claire ng tuwid. Tila nag-iipon ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. "Umalis ka na." Huminga siya ng malalim at ang mga sumunod na salita niya ang tuluyang dumurog sa mundo ni Jack Colulton. "Bago pa makita ng anak mo ang lalaking nang iwan sa amin." Sandaling tumahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ni Jack ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Tinitigan niya si Claire, naghahanap ng kahit anong senyales na nagbibiro lang ito. Pero ang nakita niya ay mga luhang nagsisimulang mamuo sa mga mata nito. "Anak mo, Jack?" Nanginginig ang mga kamay ni Claire ababang isinasara niya ang pinto ng kapihan ni Claire. Hindi niya pinansin ang mga customer na nagtatakang nakatingin sa kanya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mahigpit na paghawak sa maliit na kamay ni Leo na walang kamalay-malay na naglalakad sa tabi niya. "Mommy, bakit po tayo umalis? Hindi pa po tapos ang drawing ko," tanong ng bata. Ang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Pilit nang ngumiti si Claire. "May kailangan lang gawin si Mommy sa bahay, anak. Promise, bukas, tatapusin natin yan." Hindi na sumagot si Leo. Ang bawat hakbang palayo sa kapihan, palayo kay Jack, ay parang isang maliit na tagumpay para kay Claire. Ngunit kasabay nito, ang bawat hakbang ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Pagdating sa kanilang maliit na apartment sa itaas ng kapihan, agad niyang isinara at nilock ang pinto. Sumandal siya dito at doon na siya napahinga ng malalim. Pakiramdam niya ay ngayon lang siya muling nakahinga. Tinulungan niya si Leo na maghugas ng kamay at pinaupo sa sofa para manood ng cartoons. Nang masiguro niyang abala na ang bata, pumasok siya sa kanyang silid. Doon, sa katahimikan, bumuhos ang lahat ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. 8 taon. 8 taon niyang itinayo ang mga pader sa paligid ng kanyang puso. Bawat blok ay gawa sa sakit, pagod, at determinasyon na mag-isang itaguyod ang anak. 8 taon siyang naniwala na ligtas na sila. Isang iglap lang. Sa isang pagdating, gumuho ang lahat. Bumalik ang lahat ng sakit. Ang mga gabing umiiyak siya habang yakap ang unan. Nagtatanong kung ano ang ginawa niyang mali. Ang mga araw na kailangan niyang magtrabaho ng doble para lang may maipakain kay Leo. Ang takot sa tuwing magtatanong ang anak niya tungkol sa kanyang ama. Bakit ngayon pa? Bakit kung kailan maayos na kami? Sigaw ng isip niya. Pumasok siya sa kwarto ni Leo. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng natutulog na anak, hinaplos ang malambot nitong buhok. Sa mukha ni Leo, nakikita niya si Jack. Ang hugis ng mga mata, ang paraan ng pagkunot ng noo kapag seryoso. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya kayang magalit ng lubusan. Ito rin ang dahilan kung bakit doble ang takot niya. Naalala niya ang araw na nalaman niyang buntis siya. 1 buwan pagkatapos maglaho ni Jack na parang bula. Nakatitig siya sa 2 linyang yon sa pregnancy test. Isang halo ng tuwa at matinding takot ang naramdaman niya. Mag-isa siya,
walang perang ipon, walang mapagsabihan. Sa sandaling iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili at sa batang nasa sinapupunan niya, poprotektahan niya ito. Kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang maranasan ng anak niya ang sakit ng pag-iwan, kaya nanahimik siya. Para sa kanya, mas mabuting lumaki si Leo na walang kinikilalang ama kaysa lumaki itong umaasa sa isang taong hindi naman permanenteng mananatili. Biglang nagring ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana, ngunit nakita niya ang pangalan ng tumatawag sa text message na kasunod nito. Attorney Reyes. Kinailangan niyang huminga ng malalim bago sagutin. Claire, sabi ng abogado sa kabilang linya. Nandito si Mr. Colulton sa opisina ko. Kailangan nating pag-usapan ang mga kondisyon sa huling habilin ni Doña Esmeralda. Importante na narito ka. Ang opisina ni Attorney Reyes ay luma at amoy ng mga lumang papel. Tahimik ang lahat habang binabasa ng abogado ang dokumento. Si Claire ay nakaupo sa isang dulo, si Jack sa kabila. May isang metrong pagitan na parang isang malalim na bangin. Ayon sa huling habilin sa simula ng abogado, ang buong ari-arian ni Doña Esmeralda Colulton, kasama na ang lupain kung saan nakatayo ang dating community center, ay ipapamana sa kanyang nag-iisang apo, si Mr. Jack Colulton. Nagkatinginan sila ni Jack. Nakita ni Claire ang pag-asa sa mga mata nito, ang pag-asang matatapos na ang lahat at makakaalis na siya. Sa ilalim ng dalawang kondisyon, pagpapatuloy ng abogado, biglang nagbago ang tensyon sa silid. Una, sabi ni Attorney Reyes, itinaas ang kanyang salamin. Kailangang personal na pamunuan at ayusin ni Mr. Colulton ang nasirang community center hanggang sa ito ay maging fully operational muli. Napatingin si Jack sa abogado, hindi makapaniwala. At ang pangalawang kondisyon, dagdag pa nito, kailangan niyang manatili dito sa Asheville sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan para siguraduhing napapatakbo ng maayos ang center. Ano? Halos sabay na sabi ni na Jack at Claire. Hindi pwede. Mabilis na tumayo si Claire. Ang mga kamay ay nakakuyom. 6 na buwan? Dito? Attorney, may maliit na negosyo ako. May anak ako. Hindi pwedeng guluhin niya ang buhay namin ng ganito katagal. Claire, wala akong magagawa. Malumanay na sagot ng abogado. Ito ang nakasulat. Kung hindi susundin ni Mr. Colulton ang mga kondisyon, ang buong ari-arian ay i-donate sa isang charity foundation. Humarap si Claire kay Jack. Ang mga matay nag-aapoy. Gawin mo na. I-donate mo na lang. Kunin mo ang pera mo sa San Francisco at iwan mo na kami sa kapayapaan. Tinitigan siya ni Jack. Ang mukha ay nagpapakita ng sakit at determinasyon. Hindi, mahinang sagot niya. Gagawin ko. Susundin ko ang habilin ni Lola. Pagkatapos ng pulong, mabilis na lumabas si Claire. Hinabol siya ni Jack sa labas ng opisina. Claire, sandali! Mag-usap tayo! Humarap si Claire. Wala na tayong dapat pag-usapan. Narinig mo ang abogado. 6 na buwan. 6 na buwan ng impyerno para sa akin. Pero pagkatapos noon, aalis ka. At hindi ka na babalik. Malinaw? Gusto kong makilala ang anak ko. Sabi ni Jack, ang boses ay basag. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Claire. Huli ka na. 8 taon kang huli. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Narinig niya ang mga yapak ni Jack na sumusunod pero hindi siya lumingon. Pagdating niya sa pinto ng kanyang apartment, nandoon pa rin ito sa likod niya. Claire, please. Binuksan niya ang pinto, pumasok, at bago pa makapagsalita muli si Jack, isinara niya ito ng malakas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang malinaw na mensahe. Sumandal siya sa pinto, nanginginig. Tahimik ang buong bahay. Maya-maya, nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Dahil sa pagod at galit,
Sinagot niya ito nang hindi tinitingnan. Hello? Claire? Isang boses ng lalaki, malambing, pamilyar, at puno ng init. Isang boses na hindi niya narinig sa loob ng maraming taon. It's David. David Lim. Kamusta ka na? Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang bumati kay Jack sa unang araw niya sa community center. Ang lugar ay mas malala pa sa naaalala niya. May mga bintanang basag, mga sapot ng gagamba sa bawat sulok, at isang makapal na alikabok na bumabalot sa lahat ng kasangkapan. Pakiramdam niya, hindi lang isang gusali ang kailangan niyang ayusin, kundi isang buong nakaraan na pinabayaan. Nagsimula siyang magwalis. Bawat walis niya ay nag-aangat ng alikabok, parang mga alaala na pilit niyang tinatakasan. Habang naglilinis, napapansin niya ang mga taong dumadaan sa labas. Tumitigil sila sandali, sumisilip, at nagbubulungan. Ramdam niya ang kanilang mga tingin, puno ng pagdududa, ng pagkutya. Para sa kanila, siya ang mayamang taga-syudad na bumalik lang para sa mana. Hindi nila alam ang bigat na pasan-pasan niya, tanghali na nang may marinig siyang maliliit na yapak. Napalingon siya at nakita niya si Claire. Hila-hila si Leo. Mukhang napilitan lang si Claire na dalhin ang bata dahil wala siyang mapag-iwanan. Diyan ka lang sa isang tabi, Leo. Huwag kang magulo. Sabi ni Claire, ang boses ay matigas, pero ang tingin ay nakapako kay Jack. Umupo si Leo sa isang lumang upuan sa sulok. Inilabas ang kanyang mga pangkulay. Si Jack naman ay hindi alam ang gagawin. Gusto niyang lapitan ng bata, pero natatakot siya sa magiging reaksyon ni Claire. Sa huli, hindi na siya nakatiis. Dahan-dahan siyang lumapit. Hi! Bati ni Jack, medyo kabado. Anong dinodrawing mo? Nag-angat ng tingin si Leo. Superheroes po. Talaga? Sino ang paborito mo? Si Captain America po. Kasi matapang siya at hindi niya iniiwan ang mga kaibigan niya. Ang simpleng salita ng isang bata ay parang isang suntok sa sikmura ni Jack. Ngumiti siya ng pilit. Magaling si Captain America. Nagpatuloy sa pagdrawing si Leo. Sandaling katahimikan. Naghahanap si Jack ng sasabihin nang biglang may isang makintab at itim na luxury car ang huminto sa tapat ng community center. Lahat sila ay napatingin. Mula sa kotse ay bumaba ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling damit. Ang nangiti nito ay perpekto. Ang tindig ay puno ng kumpiyansa. Naglakad ito papasok, dire-diretso ang tingin kay Claire. Claire! Bati ng lalaki. Ang boses ay malambing. Nabalitaan kong nandito ka raw. Nag-aalala ako. David? Sagot ni Claire at napansin ni Jack ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Nawala ang tigas, napalitan ng isang bagay na hindi niya matukoy. Okay lang kami. Anong ginagawa mo dito? May dala ako para sa champion, sabi ni David. Inilabas ang isang malaking kahon. Isang bagong-bagong action figure set. Nanlaki ang mga mata ni Leo sa tuwa. Wow! Thank you po, Sir David. Lumapit si David kay Leo at ginulo ang buhok nito. Walang anuman, buddy. Pagkatapos, tumayo si David at humarap kay Jack. Inilahad nito ang kanyang kamay. David Lim. Pagpapakilala niya. Ang pagkakahawak niya ay matatag, pero ang mga mata niya ay may kakaibang talim. Jack Colulton, sagot ni Jack. Ngumiti si David, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, ang nagbabalik. I'm an investor. Tinitingnan ko ang potensyal ng Asheville at lagi akong nandito para alagaan ang mga bagay o mga taong iniiwanan ng iba. Ang mga salitang yon ay direktang patama kay Jack. Bago pa siya makasagot, tumalikod na si David at muling kinausap si Claire. Ang boses ay bumalik sa pagiging malambing. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kapihan, tungkol sa mga plano para sa bayan. Si Leo ay masayang naglalaro sa tabi nila. Isang mainit na kung ano ang gumapang sa dibdib ni Jack habang pinapanood sila.
Para silang isang perpektong pamilya, isang masayang larawan kung saan siya ay isang estranghero lang na nakasilip mula sa labas. Ang lalaking ito, si David, ay mayroon ng lahat ng bagay na tinalikuran niya. Ang respeto, ang pagtitiwala ni Claire, ang paghanga ng anak niya. Naramdaman ni Jack ang isang matinding selos na may kasamang sakit. Ito ba ang pinaramdam niya kay Claire noon? Ang pakiramdam na mag-isa habang ang mundo mo ay masayang umiikot para sa iba? Hindi niya namalayan na patitig pala siya sa kanila. Napansin ito ni Leo. Tumingin ang bata mula kay David, papunta kay Claire, at pagkatapos ay sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, isang inosenteng tanong ang bumasag sa lahat. "Mommy," sabi ni Leo. Ang boses ay malinaw at malakas sa loob ng maalikabok na gusali. "Sir David po ba ang bago kong daddy?" Patke. Ang tanong ni Leo ay parang isang malakas na bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Agad na naramdaman ni Claire ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang mga mata ni Jack puno ng sakit. Ang nagtatakang tingin ni David, ang inosenteng mukha ng kanyang anak. Lahat ay nakatutok sa kanya, naghihintay ng sagot. "Hindi, anak," mabilis niyang sabi. Hinawakan ang balikat ni Leo at marahang inilapit sa kanya. "Kaibigan lang ni Mommy si Sir David. Halika, tulungan mo si Mommy sa counter." Pilit niyang nginitian si David bilang paumanhin bago niya akayin si Leo palayo. Hindi niya magawang lumingon kay Jack. Ang simpleng tanong na yon ay naglantad sa komplikadong sitwasyon na pilit niyang tinatago. Ang katotohanan na sa loob ng 7 taon, walang figurang ama sa buhay ng kanyang anak. Kinagabihan, matapos niyang patulugin si Leo, umupo si Claire sa maliit niyang lamesa sa kusina, napapaligiran ng mga resibo at bill. Habang tinitingnan niya ang mga numero, isang alaala ang biglang bumalik. Kasing pait at kasing sakit noong unang araw na nangyari ito. 8 taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa parehong kusina, pero mas luma pa ang mga gamit noon. Hawak niya ang isang sobre mula sa bangko. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, isang liham ang nagsasabi na kailangan niyang bayaran ang isang business loan na hindi nabayaran. Isang loan na nakapangalan sa kanya na ginamit ni Jack para sa unang hakbang nila patungo sa pangarap nito. Ang halaga ay sapat na para maubos ang lahat ng kanyang ipon at ibaon siya sa utang sa loob ng maraming taon. Naramdaman niya muli ang pagbagsak ng kanyang mundo noong araw na yon. Buntis, mag-isa. At ngayon, baon sa utang dahil sa lalaking nangako sa kanya ng magandang kinabukasan, pero iniwan siyang walang-wala. Dahil doon, halos mawala sa kanya ang maliit na kapihan na minana niya sa kanyang mga magulang. Iyon ang naging pundasyon ng pader na itinayo niya sa kanyang puso. Isang paalala na ang pagtitiwala ay isang luho na hindi niya kayang ibigay basta-basta. Kinabukasan, mula sa bintana ng kanyang kapihan, pinanood niya si Jack na nagtatrabaho sa community center. May bahagi sa kanya na gustong makita itong sumuko, na gusto niyang mapagod ito at bumalik na lang sa San Francisco. Ngunit iba ang nakikita niya. Maghapon na itong nandoon sa ilalim ng araw, mag-isang kinukumpuni ang luma at kinakalawang na mga swing sa palaruan. Tinanggal niya ang mga kalawang, pininturahan, at pinalitan ang mga sirang upuan. Walang tulong, walang reklamo. Pawis na pawis ito at marumi ang damit. Malayong malayo sa imahe ng CEO na nakita niya sa mga business magazine. Nang matapos ang klase ni Leo, tumakbo ito palabas papunta sa palaruan. Nakita ni Claire ang pag-aalangan sa mukha ni Jack. Pero nang tawagin ito ni Leo, isang ngiti ang lumitaw sa mga labi nito. Itinulak ni Jack ang duyan, dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay unti-unting lumakas, at sa unang pagkakataon, narinig ni Claire ang malakas at masayang halakhak ni Leo kasama si Jack. Isang kakaibang kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib.
Ang eksenang nasa harapan niya, isang ama at isang anak na masayang naglalaro, ay ang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang Jack na nakikita niya ngayon ay ang Jack na minahal niya noon. Ang Jack na simple, masipag, at may ginintuang puso. Napailing siya. Huwag kang magpadala, Claire. Nagpapanggap lang siya. Ginagawa lang niya ito dahil sa mama na. Maya-maya, pumasok si David sa kapihan. May dalang bulaklak. Nakita ko kayo mula sa labas, sabi ni David. Ang ngiti ay laging perpekto. Nakakatuwang makita si Leo na masaya. Tumingin si David sa labas, sa direksyon ni Jack. Pero sana, hindi siya masyadong umasa. Alam mo naman, pansamantala lang ang lahat. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Claire. Actually, kaya ako napadaan. Napansin ko na medyo maliit na itong lugar para sa'yo. Ang dami mo ng customer. What if tulungan kitang palakihin ito? I can invest. Magtayo tayo ng mas malaking branch sa bayan para sa inyo, ni Leo. Natigilan si Claire. Ito ay isang alok na mahirap tanggihan. Isang daan patungo sa mas maginhawang buhay. Isang kinabukasang sigurado. Isang kinabukasan kasama si David. Ngunit nang tumingin siyang muli sa labas, nakita niya si Jack na marahang pinupunasan ng pawis sa noo ni Leo gamit ang sarili nitong panyo. Ang puso niya ay nahati sa dalawa. Sa isang banda, naroon si David, nag-aalok ng isang perpektong kinabukasan. Sa kabilang banda, naroon si Jack. Binubuhay ang isang nakaraang pilit na niyang kinakalimutan, ngunit sa paraang masakit at totoo. Kinagabihan, habang nagliligpit siya ng mga lumang gamit sa isang bodega, isang maliit na kahon ang nahulog mula sa estante. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Sa loob, nagkalat ang mga lumang litrato. Isa-isa niyang pinulot ang mga ito. At doon, nakita niya. Isang litrato nilang dalawa ni Jack. Kuha ito sa isang perya. Ilang taon bago ito umalis. Nakasakay sila sa Ferris wheel. Nakayakap si Jack mula sa likod niya. Ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Ang mga ngiti nila ay totoo. Walang bahid ng anumang alalahanin. Sila lang at ang kanilang mga pangarap. Hinaplos ni Claire ang mukha ni Jack sa litrato. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. At doon, sa gitna ng katahimikan ng bodega, bumuhos ang mga luha niya. Umiyak siya, hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa panghihinayang. Umiyak siya para sa pag-ibig na nawala, para sa mga pangarap na nasira, at para sa puso niyang hanggang ngayon ay hindi pa rin pala buo. May mga araw na nararamdaman ni Jack na may pag-asa. Isa na rito ang hapong yun sa luma at kinakalawang na basketball court sa likod ng community center. Ang tunog ng bola na tumatalbog sa sementadong sahig at ang masayang sigaw ni Leo ay musika sa kanyang pandinig. Daddy! Tito Jack! Pasa mo po! Sigaw ni Leo. Napangiti si Jack sa pagkakamali ng bata. Hindi niya ito itinama. Sa halip ipinasa niya ang bola. Sumablay ang tira ni Leo, pero tumakbo si Jack para kunin ang rebound. Okay lang yan, champion. Ganito. Ituturo ko sa iyo ang tamang porma, sabi ni Jack. Inalalayan niya ang maliliit na kamay ni Leo. Itinama ang posisyon sa bola at tinuruan itong mag-focus sa ring. Sa sumunod na tira, pumasok ang bola. Nagtatalon sa tuwa si Leo at niyakap ang mga binti ni Jack. Sa sandaling iyon, habang yakap siya ng bata, naramdaman ni Jack ang isang klase ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera o kayang ibigay ng kahit anong business deal. Ito ang pakiramdam ng pagiging isang ama. Ito ang pakiramdam ng pagiging kailangan. Pero tulad ng anino, laging nakasunod ang multo ng nakaraan. Nang makita niyang papalapit si David Lim, na may dalang malamig na inumin para kay Claire na nanonood mula sa gilid, biglang bumalik ang isang madilim na alaala. San Francisco, 8 taon na ang nakalipas. Nasa isang bar sila ni David, ipinagdiriwang ang kanilang unang malaking investor. Lasing na si Jack,
Pero malinaw pa sa isip niya ang sinabi ni David. Pare, sigurado ka ba kay Claire? Tanong nito, kunwari igitiyo nag-aalala. Ipinakita ni David ang kanyang cellphone, isang litrato ni Claire na masayang nakikipag-usap sa isang lalaking kaklase nila sa kolehiyo. Nakita ko lang sila kanina. Mukhang masaya sila. Ayoko lang masaktan ka. Alam mo na, baka ginagamit ka lang niya para sa pangarap mo. Isang simpleng lason. Isang maliit na butil ng pagdududa na itinanim ni David sa isip niya. Noong mga panahong iyon, dahil sa takot niyang mabigo at sa bulag na ambisyon, pinili niyang paniwalaan ang lason na iyon. Naging dahilan iyon para mas maging madali para sa kanya ang umalis. Ngayon, nakikita niya ulit ang parehong paraan. Ang parehong lason, pero sa ibang anyo. Nagsimula sa mga bulungan. Isang araw, habang bumibili siya ng pako sa hardware store, narinig niya ang dalawang matandang nag-uusap. Kawawa naman si Claire. Bumalik pa yang si Jack. Narinig ko, kukunin lang daw ang mana, tapos aalis na ulit. Oo nga, gagamitin lang daw ang community center para tumaas ang presyo ng lupa, tapos ibebenta rin pala sa isang malaking developer. Hindi sila pinansin ni Jack, pero ang mga salita ay tumusok sa kanyang puso. Alam niya kung kanino galing ang mga kwentong yon. Hindi na siya nakatiis. Kinahapunan, nang makita niyang mag-isang nagkakape si David sa kapihan ni Claire, nilapitan niya ito. David, kailangan nating mag-usap. Nag-angat ng tingin si David. Ang ngiti ay kasing kalmado ng dati. Jack, maupo ka. Anong problema? Tigilan mo na, mariing sabi ni Jack. Tigilan mo na ang pagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin. Bahagyang tumawa si David. Hindi kita maintindihan. Anong kasinungalingan? Ang sinasabi ko lang sa mga tao ay ang katotohanan na isa kang matagumpay na CEO mula sa San Francisco. Dapat ka pa ngang magpasalamat. Alam nating pareho na hindi lang yan ang sinasabi mo, giit ni Jack. Sumeryoso ang mukha ni David. Sumandal ito sa upuan at tinitigan siya. Jack, baka masyado ka lang emosyonal ngayon. Bumalik ka dito. Nakita mo ang anak mo. Si Claire. Naiintindihan ko kung naguguluhan ka. Pero huwag mong ipasa sa akin ang galit mo sa sarili mo. Kung may problema ang mga tao sa'yo, marahil dahil iyon sa mga ginawa mo noon, hindi sa mga sinasabi ko ngayon. Natameme si Jack. Napakagaling ni David. Binaliktad nito ang lahat. Pinalabas siyang paranoid at desperado. Walang siyang ebidensya. Tanging ang pakiramdam niya at ang mga alaala ng nakaraan. Tumayo si Jack, talo sa usapan. Sa pagtalikod niya, nakita niya si Claire na nakatayo malapit sa counter. Narinig ang lahat. Ang ekspresyon sa mukha nito ay isang halo ng pagkalito at pagdududa. Ang lason ay kumalat na. At sa pagkakataong ito ang puso ni Claire ang tinatarget nito. Kinagabihan, pagod na umuwi si Jack sa lumang bahay ng kanyang lola. Kakatapos lang niyang ayusin ang bubong ng community center. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siyang makita si Claire na naghihintay sa kanya sa sala. Seryoso ang mukha nito. Walang liyo. Claire, sabi niya, nagulat. Anong ginagawa mo dito? May problema ba? Tumayo si Claire. Hindi ito lumapit. Nanatili itong nakatayo sa kabilang dulo ng silid. May gusto lang akong itanong sa'yo, Jack. Sabi niya, ang boses ay mahina pero matatag. At gusto ko, sagutin mo ako ng totoo. Kinabahan si Jack sa tono nito. Tumango siya. Tinitigan siya ni Claire ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay puno ng takot at ng sakit na pilit niyang tinatago. Totoo ba? Tanong niya. Ang bawat salita ay mabigat. Na kapag nakuha mo na ang mana mo, iiwan mo ulit kami? Ang community center ay puno ng mga tao. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa loob ng maraming taon. Ang hangin ay siksik sa pag-asa at pag-aasam. Ang lahat ng mahahalagang tao sa Asheville ay naroon
para sa isang community meeting na ipinatawag mismo ni David Lim. Si Claire, na may dalang isang tray ng libreng kape para sa lahat, ay nakatayo sa isang gilid, pinapanood ang lahat. Ang puso niya ay gulong-gulo pa rin mula sa pag-uusap nila ni Jack kagabi. Hindi, sagot ni Jack sa tanong niya. Yan ang plano ko nung una. Pero nagbago na ang lahat, Claire, mula nang makita ko kayo ni Leo. May bahagi sa kanya na gustong maniwala. Isang maliit at desperadong bahagi na nangungulila pa rin sa lalaking minahal niya. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging nasaktan at natuto, ay nagsasabing mag-ingat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Nagsimula ang pulong. Umakyat si David Lim sa isang maliit na entablado. Ang ngiti ay kasing liwanag ng mga ilaw. Pinalakpakan siya ng mga tao. Sa mga nakalipas na linggo, naging bayani si David sa paningin ng marami. Nag-donate siya sa lokal na eskwelahan, nag-sponsor ng basketball team, at laging handang tumulong. Nandito po tayo ngayong gabi para pag-usapan ang kinabukasan ng ating mahal na community center, simula ni David, at ang kinabukasan ng buong Asheville. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa pagmamahal niya sa bayan, sa potensyal nito. Si Jack ay nakatayo sa likuran, tahimik na nakamasid, may masamang kutob. Alam ko po ang hirap ng buhay dito. Sabi ni David, ang boses ay puno ng simpatya. Ang kakulangan sa trabaho, ang mga kabataang kailangang umalis para lang maghanap ng magandang oportunidad. Kaya ngayong gabi, may dala po akong solusyon. May inilabas siyang remote. Sa isang malaking puting screen sa likod niya, isang video presentation ang nagsimula. Ipinakita nito ang isang napakaganda at modernong 3D rendered na gusali. Isang high-end na resort at spa. Ipinapakilala ko po sa inyo ang Asheville Oasis, anunsyo ni David. Isang world-class na destinasyon na itatayo dito mismo sa lupang ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Naguguluhan ng mga tao. Napatingin si Claire kay Jack na ngayon ay nakakuyom na ang mga kamao. Ang proyektong ito ay magbibigay ng daan-daang trabaho sa mga taga-Asheville. Pagpapatuloy ni David, ang boses ay puno ng pananabik. Palalakasin nito ang ating ekonomiya. Ilalagay nito ang Asheville sa mapa. Nagsimula ang mga bulungan. Ang pag-asa ay napalitan ng pagkasabik sa pera. Biglang isang tinig ang bumasag sa lahat. Hindi, sigaw ni Jack, humakbang pasulong. Ang lupang ito ay para sa community center. Ito ang habilin ng lola ko. Lumingon ang lahat kay Jack. Ang ilan ay may simpatya, pero mas marami ang may inis sa kanilang mga mukha. Mr. Cololton, malumanay na sabi ni David na parang nakikipag-usap sa isang bata. Naiintindihan ko ang sentimiento mo, pero kailangan nating maging praktikal. Ano ang mas kailangan ng bayang ito? Isang lumang gusali o daan-daang trabaho? Hindi lang ito gusali, giit ni Jack. Ito ay alaala. Ito ay para sa mga bata, para sa mga pamilya. Pero ang sigaw niya ay nalunod sa mga bulungan ng mga taong mas pinipili ang pangako ng pera. Tumingin si David kay Claire at sa sandaling iyon, naramdaman ni Claire na siya ang sentro ng lahat. Claire, sabi ni David, ang boses ay malambing at puno ng kahulugan. Alam mo kung gaano kita pinahahalagahan. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang kapakanan mo at ni Leo. Humarap siya sa mga tao. Ang totoo po, matagal ko nang gustong protektahan ang mga taong mahalaga sa akin dito sa Asheville, katulad ng ginawa ko noon. Tumingin siya ng diretso kay Jack. Sinubukan ko nang iligtas si Jack mula sa isang pagkakamali noon at ngayon. Gusto kong iligtas ang bayang ito. Natigilan ng lahat. Anong ibig sabihin ni David? Nagpatuloy si David. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Bawat isa ay patalim na tumutusok kay Jack at naglalagay ng lason sa isip ni Claire. 8 taon na ang nakalipas. Nakita ko kung paano naliligaw ng landas ang kaibigan ko
dahil sa maling desisyon. Bilang kaibigan, sinubukan ko siyang bigyan ng babala. Sinabi ko sa kanya ang mga nakikita ko, pero pinili niyang umalis. Ngayon, ayokong mangyari ulit iyon. Ayokong ang buong bayan naman ang magdusa dahil sa isang sentimentong desisyon. Ang kwento ay binaliktad. Si David ang naging tagapagligtas. Si Jack ang naging duwag na tumakbo. At si Claire, siya ang pagkakamali. Pakiramdam ni Claire ay umiikot ang kanyang paningin. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Si Jack ay nakatayo doon, namumutla, hindi makapagsalita sa tindi ng pagkagulat. Para tapusin ang lahat, humarap si David kay Jack. Sa harap ng buong bayan, sa harap ni Claire at ni Leo, ibinigay niya ang kanyang huling, nakamamatay na alok. Jack, para patunayan na ang interes ng bayan ang iniisip ko at hindi ang pera. Heto ang alok ko. Ibibigay ko sa iyo ngayon din ang doble ng halaga ng manang ito. Cash. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ng mga papel at malaya ka nang bumalik sa San Francisco. Malaya ka nang iwanan ang lahat ng ito. Ulit, isang alok ng ahas, isang tukso na nakabalot sa kabutihan, isang paraan para patunayan sa lahat, lalo na kay Claire, kung ano talaga ang tunay na halaga ni Jack Colulton. Lahat ng mata ay nakatuon kay Jack, naghihintay. Para kay Claire, pakiramdam niya ay hindi lang ito isang business proposal. Ito ang paghuhukom sa buong pagkatao ng lalaking minsan niyang minahal. Hindi. Ang salita ay lumabas sa bibig ni Jack. Mahina sa simula, ngunit puno ng bigat at paninindigan. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay David. Hindi alintana ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya. Hindi ko ibebenta. Pag-ulit niya, mas malakas na ngayon. Ang lugar na ito ay hindi para sa negosyo. Ito ay para sa mga tao. At hindi ko ito ipagpapalit sa kahit anong halaga. Isang katahimikan ang sumunod na agad binasag ng malakas na pagtawa ni David. Hindi ito masayang tawa. Ito ay isang tawang puno ng pangungutya. Sentimiento, sabi ni David, umiiling na parang disappointed. Jack, kung minsan, ang pagiging matigas ang ulo ay hindi katapangan, katangahan iyon. Humarap si David sa mga tao. Narinig niyo siya. Mas pinipili niyang ipagkait sa inyo ang daan-daang trabaho at isang maunlad na kinabukasan para sa isang sira-sirang gusali. Nasa sa inyo na po ang pagpapasya. Pagkatapos ng pulong, ang bayan ng Asheville ay nahati sa dalawa. May iilang matatanda na lumapit kay Jack, tinapik ang kanyang balikat at sinabing, tama ang kanyang ginawa. Ngunit mas marami ang dumaan sa kanya na may masamang tingin. Sila ang mga taong nangangailangan ng trabaho, ang mga pamilyang umaasa sa pangako ng pag-unlad na dala ni David. Para sa kanila, si Jack ay naging kontrabida, isang mayaman at makasariling tagalabas na humahadlang sa kanilang pag-asenso. Kinabukasan, naramdaman ni Jack ang bigat ng pagiging mag-isa. Ang mga ngiti at bati na unti-unti na niyang nakukuha mula sa mga kapitbahay ay napalitan ng malamig na pag-iwas. Ang hardware store na dati nagbibigay sa kanya ng discount ay bigla na lang siyang siningil ng buo. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pader na muling itinayo ni Claire sa pagitan nila. Mas mataas, mas matibay kaysa dati. Sinubukan niyang kausapin ito sa kapihan pero laging may dahilan si Claire. Abala siya. May customer. May kailangang asikasuhin. Isang hapon, hindi na siya nakatiis. Pinuntahan niya ito sa community center kung saan naglalaro si Leo. Claire, kailangan nating mag-usap tungkol sa sinabi ni David, sabi ni Jack. Humarap si Claire. Ang mga mata ay pagod at puno ng hinanakit. Ano pa bang dapat pag-usapan, Jack? Narinig na ng lahat. Binaliktad niya ang kwento para palabasin na ikaw ang biktima at ako ang pagkakamali. Ganoon ba talaga ang tingin mo sa akin noon? Isang pagkakamali? Hindi. Hindi totoo yon. Si David,
Minanipula niya ako. Desperadong paliwanag ni Jack. Minanipula? O binigyan ka lang niya ng dahilan na matagal mo nang hinahanap para iwanan ako? Ganti ni Claire. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Dahil ang totoo, Jack, kahit anong sabihin pa niya noon, nasa sayo pa rin ang desisyon at pinili mong umalis. Pinili mong maniwala sa kanya. Pinili mong iwanan ako. Kaya patawarin mo ako kung sa ngayon, hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Pagkatapos noon, tumalikod si Claire at tinawag si Leo. Naiwan si Jack na nakatayo doon, mag-isa, dinudurog ng bigat ng isang pagkakamali na 8 taon na niyang dinadala. Gabi na, umuulan sa labas, nakaupo si Jack sa sahig ng luma at maalikabok na opisina sa loob ng community center. Pakiramdam niya ay wala nang saysay ang lahat. Para kanino pa ba ang laban na ito? Ang bayang gusto niyang tulungan ay galit sa kanya. Ang babaeng gusto niyang makasama muli ay hindi na naniniwala sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin niya ang isang lumang baul sa ilalim ng mesa ng kanyang lola. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang mga album ng litrato at ilang mga lumang notebook. Binuklat niya ang isa sa mga notebook. Ito ay isang journal. Ang sulat kamay ng kanyang lola Esmeralda. Nagsimula siyang magbasa. Nalaman niya ang kasaysayan ng community center, kung paano ito itinayo ng kanyang lolo't lola mula sa kanilang sariling ipon. Binasa niya ang mga kwento tungkol sa mga batang natutong magbasa dito, sa mga pamilyang nagdiwang ng Pasko dito, sa mga mag-asawang dito unang nagkakilala. Ito ay higit pa sa isang gusali. Ito ang puso ng Asheville. Sa huling pahina, may isang entry na parabang isinulat para sa kanya. Jack, apo ko, alam kong balang araw, babalik ka dito. At marahil, sa pagbalik mo, nalilito ka pa rin. Hinahanap mo pa rin ang iyong lugar sa mundo. Huwag mong isipin na ang halaga mo ay nasa taas ng iyong narating. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa lalim ng kanyang mga ugat. Itong community center ang ating ugat. Huwag mo sana itong pabayaan. May pumatak na luha mula sa mata ni Jack, tumama sa lumang papel. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Hindi na ito tungkol sa pagkuha ng mana. Hindi na rin ito tungkol sa pagpapatunay ng sarili niya kay Claire. Ito ay tungkol sa alaala ng kanyang lola. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng isang legacy. Kinabukasan isang bagong Jack ang lumabas. Mag-isa siyang nagpaskil ng mga anunsyo. Libreng pinta para sa community center, magdala ng brush at ngiti. Libreng klase ng basic computer sa Sabado. Pumunta siya sa bawat bahay, hindi para mangumbinsi, kundi para magkwento. Ang kwento ng lola niya, ang kwento ng community center. Ipinakita niya sa kanila ang mga lumang litrato mula sa baul. Ang ilan ay isinara ang pinto sa harap niya. Pero may iilan, ang mga matatanda na naaalala pa ang kabutihan ng kanyang lola, ang nagsimulang makinig. Isang matandang karpintero ang nag-abot sa kanya ng martilyo. Isang titser ang nag-alok na magturo. Paunti-unti, may nagsimulang tumulong. Isang maliit na apoy ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Samantala, sa kapihan, habang nag-aayos si Claire ng mga lumang email sa isang computer, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang email mula sa sent folder ng isang lumang email address na ginagamit nila ni Jack noon. Ang petsa? Isang linggo bago umalis si Jack, 8 taon na ang nakalipas. Ang pinadalhan, David Lim. Ang subject, deal. Nanginginig ang mga kamay ni Claire habang binubuksan niya ang email. Ang laman nito ay isang maikling mensahe na para bang isinulat ni Jack. Dave, you were right. It's better this way. She's just a distraction. Let's focus on the business. I'm leaving her. Ang mga salitang nasa screen ay parang lason na unti-unting gumagapang sa buong sistema ni Claire. She's just a distraction. Isang abala lang siya.
Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa kanyang isip. Bawat pag-ulit ay panibagong saksak sa puso niyang matagal nang sugatan. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng takot, lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng 8 taon, lahat ay nagkaroon ng kumpirmasyon sa iisang email na yon. Hindi na siya nag-isip. Ang kirot ay naging galit. Ang galit ay naging isang malamig at matigas na desisyon. Ipinrint niya ang email. Ang papel sa kanyang kamay ay naging isang hatol. Mabilis siyang naglakad papunta sa community center. Bawat hakbang niya ay mabigat. Nakita niya si Jack doon, masayang nakikipaglaro ng habulan kay Leo at sa iilang bata pa na nagsimulang pumunta sa center. Ang tawa ni Jack, ang tawa ni Leo, ang mga tunog na yon na unti-unti nang nagiging musika sa kanyang pandinig ay bigla na lang naging isang ingay na hindi niya kayang tiisin. Leo, halika na. Uuwi na tayo. Tawag ni Claire. Ang boses ay walang anumang emosyon. Naramdaman agad ni Jack ang pagbabago. Nawala ang nangiti sa kanyang mukha nang makita ang ekspresyon ni Claire. Pagdating nila sa apartment, habang si Leo ay naghuhugas ng kamay, hinarap ni Claire si Jack. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Inabot niya ang papel. Ano to? Nagtatakang tanong ni Jack. Basahin mo. Utos ni Claire. Binasa ni Jack ang email. Nakita ni Claire kung paano unti-unting nawala ang kulay sa mukha nito. Nakita niya kung paano ito napailing. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Claire! Hindi ako ang nagsulat nito, sabi ni Jack. Ang boses ay halos pabulong-am. Hindi ko alam kung paano. Sino? Huwag ka nang magsinungaling, Jack, sigaw ni Claire. At sa wakas, bumuhos ang mga luha niya, mga luhang puno ng galit at pagkadurog. Ito na ba yon? Ito na ba ang katotohanan? Isang abala lang pala ako sa'yo. Isang sagabal sa mga pangarap mo. Hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin, please. Pagmamakaawa ni Jack, sinusubukang abutin ng mga kamay ni Claire, pero umatras ito. Maniwala? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Naniwala ako sa iyo 8 taon na ang nakalipas. Naniwala ako sa lahat ng pangako mo. At anong ginawa mo? Iniwan mo ako. Iniwan mo ako na may utang na mag-isa na dinudurog ang puso. At ngayon, babalik ka. Magpapanggap na nagbago ka na. Pero ito pala ang totoo. Itinuro niya ang papel. Ito ang patunay, Jack. Ang patunay na hindi ka kailanman nagbago. Pareho ka pa rin. Makasarili. Sa gitna ng sigawan, lumabas si Leo mula sa banyo. Nakita niya ang kanyang inang umiiyak. Ang mukha ay puno ng sakit. Nakita niya si Tito Jack na nakatayo doon. Mukhang nasasaktan din. Ang maliit na mundo ni Leo ay gumuho. Ang lalaking nagsimula ng maging bayani sa kanyang paningin ay ang dahilan pala ng pag-iyak ng kanyang mommy. Tumingin siya kay Jack, hindi na may paghanga, kundi may takot at sakit. Ang tingin na yon mula sa bata ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng salitang binitiwan ni Claire. Para kay Jack, iyon ang huling suntok. Huminga ng malalim si Claire. Pinunasan ng kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang malamig na determinasyon. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay mahina, pero pinal. Umalis ka na sa buhay namin. Kunin mo ang pera mo. Bumalik ka sa San Francisco. Gawin mo ang gusto mo. Pero huwag ka nang magpapakita sa amin ulit. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata at sinabi ang mga salitang tuluyan nang dumurog sa anumang pag-asang natitira kay Jack. Sana pala hindi ka nalang bumalik. Walang nagawa si Jack kundi tumalikod. Habang naglalakad siya palabas, tumunog ang kanyang cellphone, isang text message mula sa isa sa mga kaalyado niya sa town council. Jack, I'm sorry. Nagkaroon ng preliminary voting. Nanalo ang proposal ni David Lim. Mukhang tapos na ang laban. Parang sinaksak si Jack ng paulit-ulit. Nawala na si Claire. Nawala na si Leo. At ngayon,
Nawala na rin ang community center. Nawala na ang lahat. Nagsimulang umulan. Naglakad si Jack sa ilalim ng ulan, hindi alintana ang pagkabasa. Huminto siya sa tapat ng kapihan ni Claire. Mula sa labas, sa bintanang basang-basa ng ulan, nakita niya ang anino ng 2 tao sa loob ng apartment sa itaas. Si Claire at si David, na marahang hinahaplos ang likod nito, inaalo ito. Siya ay nasa labas, basang-basa at nag-iisa. Ang kanyang kaaway ay nasa loob. Inaagaw ang buhay na dapat sana ay sa kanya. Tumalikod si Jack at naglakad palayo sa ilalim ng malakas na ulan. Pagdating niya sa bahay ng kanyang lola, basang-basa at walang buhay, umupo siya sa isang silya. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang isang airline app. Hindi na siya nag-isip. Hindi na siya nag-alinlangan. Ang ingay sa Asheville Regional Airport ay tila isang malayong ugong lamang para kay Jack. Nakaupo siya sa waiting area, nakatitig sa kanyang boarding pass. San Francisco, isang salita na dati nangangahulugang tagumpay, ambisyon at kinabukasan. Ngayon, para itong isang sentensya ng habambuhay na pagkabilanggo sa kalungkutan. Isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata. Tapos na, sabi niya sa sarili. Sumuko ka na. Sa huling pagkakataon, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, ang cellphone na dinala niya mula San Francisco. Naisip niyang i-delete na lang ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya ng Asheville, mga litrato, mga numero. Habang nag-scroll siya, napahinto siya sa isang folder. Voicemails. Sa loob nito, may iisang file na may label na Lola Esme na may pets ang 1 linggo bago siya namatay. Naalala niya ito. Tumawag ang lola niya. Pero nasa gitna siya ng isang mahalagang meeting kaya hindi niya ito nasagot. Pinakinggan niya ang unang 10 segundo. Isang simpleng kamusta ka na, apo. At hindi na niya ito tinapos. Nangakong tatawagan na lang niya ito pabalik. Isang pangakong hindi niya natupad. Dahil sa matinding pagsisisi, pinindot niya ang play. Jack, apo ko. Kamusta ka na? Boses yon ng kanyang lola. Mahina at medyo hingal, pero puno ng pagmamahal. Tumawag lang ako. Alam ko matagal na tayong hindi nag-uusap, pero lagi kitang iniisip. Huminga ng malalim ang kanyang lola sa kabilang linya. May bumisita sa akin dito kahapon. Isang kaibigan mo raw. David Lim ang pangalan. Napakabait na bata. Pero may kakaiba sa kanya, apo. Masyado siyang interesado sa'yo. At kay Claire, kung paano kayo naghiwalay. Paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano ka raw niya tinulungang makatakas sa isang pagkakamali. Hindi ko gusto ang dating sa akin, Jack. May pakiramdam akong biglang naputol ang voicemail. Iyon na siguro ang sandaling inatake sa puso ang kanyang lola, pero sapat na ang kanyang narinig. Tinulungang makatakas sa isang pagkakamali. Ang mga salitang yon ay parang kidlat na tumama sa isip ni Jack. Ang email, ang mga bulungan, ang binaliktad na kwento. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano. Isang 8 taong plano na sinira. Hindi lang ang relasyon nila ni Claire, kundi pati na rin ang huling sandali ng kanyang lola. Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Tinupok ang lahat ng pagod at pagsuko. Hindi ito galit. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang determination na ituwid ang isang napakalaking pagkakamali. Tumayo si Jack. Hindi niya kinuha ang kanyang bag. Tinalikuran niya ang gate na papunta sa San Francisco at tumakbo. Mabilis. Walang lingon likod. Tumakbo siya palabas ng airport. Sumakay sa unang taxi na nakita niya. Sa town hall, Manong, bilis! Ang huling pagpupulong ng konseho ay nagsimula na. Si David Lim ay nasa harap, nagbibigay ng kanyang pangwakas na talumpati. Ang ngiti ng tagumpay ay nasa kanyang mga labi. Si Claire ay nasa likuran, nakaupo, ang mga mata ay blanko.
At kaya po hinihiling ko sa konseho na aprubahan na ang proyektong ito para sa kinabukasan ng Asheville. Tumututol ako. Isang malakas na boses ang pumuno sa buong silid. Lahat ay napalingon. Pumasok si Jack, hingal na hingal. Ang damit ay medyo magulo, pero ang mga mata ay nag-aalab. Jack? Gulat na sabi ni David na wala ang nangiti sa kanyang mukha. Akala ko, nakaalis ka na. Hindi pa, sabi ni Jack. Naglakad papunta sa harap. Hindi niya tiningnan ang konseho. Hindi niya tiningnan si David. Tumingin siya sa mga taga-bayan. Tumingin siya kay Claire. Bago niyo po ibigay ang inyong huling boto, simula ni Jack, ang boses ay kalmado na ngayon. May gusto lang po akong aminin sa inyong lahat. Nagulat ang lahat, lalo na si Claire. 8 taon na po ang nakalipas. Pagpapatuloy niya, iniwan ko ang bayang ito. Iniwan ko ang isang babaeng pinakamamahal ko. At ginawa ko po yon dahil sa isang dahilan. Dahil duwag ako. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Claire. Duwag ako, Claire. Takot akong mabigo. Takot akong hindi matupad ang mga pangarap ko. At sa sobrang takot ko, naging makasarili ako. Nakinig ako sa mga maling tao. Naniwala ako sa mga kasinungalingan. At yun po ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Isang pagkakamali na habang buhay kong pagsisisihan. Tumingin siya sa buong silid. Hindi po ako nandito para manalo. Hindi ako nandito para samana. Nandito ako para sabihin ang totoo. Inilabas niya ang kanyang cellphone. At bahagi ng katotohanan ay ito. Pinatugtog niya ang voicemail ng kanyang lola. Malakas, malinaw. Ang boses ni Doña Esmeralda ay pumuno sa tahimik na silid. Nang matapos ito, lahat ng mata ay napunta kay David Lim na ngayon ay namumutla. Ang email na ipinakita sa inyo, hindi ko po yun isinulat, sabi ni Jack. Pero wala akong pruweba. Ang tanging meron ako ay ang salita ko at ang isang tanong para sa taong nagpakalat nito. Tumingin siya ng diretso kay David. Bakit, David? Bakit mo ito ginawa? Natigilan si David. Kinakabahan. Nagpapawis. Sinubukan niyang ngumiti. This is ridiculous. Pinapakinggan niyo ang isang desperadong tao. Pero huli na, ang binhi ng pagdududa ay naitanim na sa isip ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang tumayo. Si Claire. Naglakad siya papunta sa harap. Ang mga mata ay nakapako kay David. Ang lahat ng galit at sakit sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang simpleng pangangailangan na malaman ang katotohanan. Tinitigan niya ang lalaking nangako sa kanya ng isang perpektong kinabukasan, ang lalaking umalos sa kanya kahapon. David, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Sagutin mo po ako. Totoo ba ang lahat ng ito? Ang tanong ni Claire ay parang isang spotlight na biglang tumutok kay David Lim. Ang buong silid ay naghihintay, pigilang hininga. Claire! Simula ni David, sinusubukang gamitin ang malambing niyang boses. Huwag kang maniwala sa kanya. Pinaglalaruan lang niya ang isip mo. Sagutin mo ang tanong ko. Pag-uulit ni Claire, hindi natitinag. Biglang nagbago ang anyo ni David. Nawala ang perpektong nangiti, ang kalmadong tindig. Napalitan ito ng pagkataranta. Anong gusto mong marinig? Nakasalanan ko ang lahat? Oo, ginawa ko nga. Ginawa ko dahil mahal kita, Claire. Noon pa man. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Nakita ko kung paano kanya sinasaktan. Patuloy ni David itinuturo si Jack. Ang mga pangarap niya lang ang mahalaga sa kanya. Kaya oo, sinabi ko sa kanya na iwanan ka. Sinigurado kong hindi na siya babalik. Dahil gusto kong ako ang mag-alaga sa'yo. Ako dapat ang nasa tabi mo. Hindi siya. Bawat salita ay isang pag-amin. Bawat pag-amin ay isang pako sa sarili niyang kabaong. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal.
Ang mabait na investor ay isa palang desperadong manipulator. Sinubukan pa niyang magsalita pero wala nang nakikinig. Ang mga dating tagahanga niya ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may pandidiri. Ang konseho ay nagbubulungan. Alam niyang talo na siya. Sa sobrang galit at kahihiyan, mabilis siyang tumalikod at nag-walk out. Itinutulak ang sinumang humarang sa kanyang daan. Nang mawala na si David, isang katahimikan ang muling bumalot sa silid. Maya-maya, isa sa mga matatandang miyembro ng konseho ang tumayo at humarap kay Jack. Mr. Colulton, Jack, sa ngalan ng bayang ito, humihingi kami ng paumanhin. Pagkatapos noon, isa-isang lumapit ang mga tao kay Jack. Ang iba'y nakipagkamay. Ang iba'y tinapik ang kanyang likod. Ang mga tingin ng pagdududa ay napalitan ng respeto at paghanga. Ngunit ang tanging mahalaga kay Jack ay ang babaeng nakatayo sa harap niya. Nang sila na lang ang natira sa harap, walang nagsalita. Tumingin lang sila sa isa't isa. Walang galit, walang panunumbat. Tanging ang bigat ng 8 taong nasayang at isang maliit na kislap ng hindi pa namamatay na pag-asa. Kinagabihan, nagkita sila sa community center. Umupo sila sa bagong pinturang duyan na kinumpuni ni Jack. Ang hangin ay malamig pero sa pagitan nila may isang init na nagsisimulang manumbalik. Patawad, Claire, basag ni Jack sa katahimikan. Patawad kung naging duwag ako, kung pinaniwalaan ko siya, kung iniwan kita. Umiling si Claire, isang maliit na mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Patawarin mo rin ako, dahil sa sobrang galit ko, hindi na ako nakinig. Isinara ko ang pinto nang hindi inaalam ang buong katotohanan. Kasalanan ko ang lahat, sabi ni Jack. Pareho tayong may kasalanan, sagot ni Claire. At pareho tayong biktima. Isang mahabang katahimikan. Inilabas ni Jack ang kanyang cellphone at may tinawagan. Ilinod speaker niya ito. Hello, Jack? Boses iyon ng business partner niya sa San Francisco. Mark, sabi ni Jack. I'm calling to tell you, I'm out. I'm selling all my shares. The company is yours. What? Are you crazy? Jack, this is your life's work. Tumingin si Jack kay Claire. Hindi pala, Mark. Akala ko lang. My life's work is here. Ibinaba niya ang tawag. Sa isang iglap, tinalikuran niya ang milyon-milyong dolyar, ang Colulton Tech Tower, ang buong buhay na binuo niya. At sa halip na panghihinayang, isang napakalaking gaan ang naramdaman niya. Malaya na siya. Jack, nag-aalalang sabi ni Claire. Sigurado ka ba dyan? Tumango si Jack at ngumiti. Isang totoong nangiti. Kailanman, hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Dito ang lugar ko. Kahit hindi mo na ako matanggap, dito lang ako. Para kay Leo, para sa center. Dito lang ako. Nakatitig lang si Claire sa kanya. Nakikita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Ang pagsisisi, ang pagbabago. Dahan-dahan, tumango siya. Gutom ka na ba? Tanong niya. Nagulat si Jack sa tanong. Medyo. Halika, sabi ni Claire. Tumatayo. Nagluto ako ng adobo. Sabay na tayong kumain. Inilahad niya ang kanyang kamay. Sabay tayong 3. Nag-aalangan man, inabot ni Jack ang kamay ni Claire. Magkahawak kamay silang naglakad sa ilalim ng mga bituin, papunta sa maliit na apartment sa itaas ng kapihan. Pagpasok nila, nakita nila si Leo na nagdo-drawing sa lamesa. Nag-angat ito ng tingin. Nakita niya ang kanyang mommy at si Tito Jack na magkahawak ang kamay. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Inabot niya kay Jack ang papel na dinodrawing niya. Sa papel, may 3 stick figures na magkakahawak kamay. Isang babae, isang batang lalaki, at isang lalaki. Tumingin si Leo kay Jack. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngayon po, tanong ng bata, dito ka natitira sa amin? 6 na buwan ang lumipas.
Ang sikat ng araw ay masayang tumatama sa bagong pinturang pader ng community center. Isang malaking arko na gawa sa mga lobo ang nakatayo sa entrance. At sa itaas nito, isang malaking banner ang nakasulat, "Welcome to the Colulton Mendoza Community Center." Ang dating maalikabok at sirang gusali ay puno na ngayon ng buhay at tawanan. May mga batang nagkukulitan sa bagong palaruan. May mga teenager na nag-aaral sa maliit na computer room. May mga senior citizen na masayang naglalaro ng bingo sa isang sulok. Ang dating simbolo ng kapabayaan ay naging puso at kaluluwa ng buong Asheville. Sa loob ng computer room, isang pamilyar na lalaki ang matiyagang nagtuturo sa isang grupo ng mga bata. "Okay, class, sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang ibig sabihin ng coding?" Tanong niya, nakangiti. "Sir Jack! Sir Jack!" Sigaw ng mga bata, sabay-sabay na nagtataas ng kamay. Iba na si Jack Colulton ngayon. Ang mga mamahaling suit ay napalitan ng simpleng polo shirt at maong. Ang stress at pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang kalmado at masayang disposisyon. Hindi na siya ang CEO ng isang multi-million-dollar company. Isa na siyang guro, isang mentor, at ang paboritong Tito Jack ng lahat ng bata sa Asheville. Mula sa di kalayuan, pinapanood siya ng isang babae habang nagpupunas ng mga mesa sa bagong renovate na kapihan ni Claire, na ngayon ay may isang maliit na extension na nagsisilbing canteen para sa community center. Lumaki ang negosyo ni Claire, hindi dahil sa tulong ng isang mayamang investor, kundi dahil sa sarili niyang sipag at sa suporta ng isang komunidad na muling nabuo. Nakita niya ang paraan ng pagtawa ni Jack kasama ang mga bata. Ang paraan kung paano nito ginugulo ang buhok ng isang batang nakasagot ng tama. Ang init sa mga mata nito. Ito na ang Jack na laging laman ng kanyang mga panalangin. Ang Jack na hindi na tumatakbo palayo, kundi ang Jack na piniling manatili at magtayo ng tahanan. Biglang may yumakap sa kanyang mga binti mula sa likod. "Mommy, tapos na po ang klase namin." Napangiti si Claire at lumingon. "Oh, talaga anak? Anong natutunan mo ngayon?" "Tinuruan po kami ni Daddy kung paano gumawa ng simpleng laro sa computer." Masayang sabi ni Leo. Ang salitang Daddy ay natural nang lumalabas sa bibig ni Leo. Hindi na ito tanong, kundi isang katotohanan. Isang masayang katotohanan na bumuo sa kanilang tatlo. Lumapit si Jack, pinunasan ng pawis sa kanyang noo. "Pagod na ba ang paborito kong manager?" Tanong niya kay Claire, sabay halik sa noo nito. "Hindi naman," sagot ni Claire, sumandal sa balikat ni Jack. Masaya lang. Tumingin sila sa paligid. Ang sementong itinayo nila ay hindi lang pader at bubong. Ito ay itinayo mula sa pagpapatawad, pangalawang pagkakataon, at pagmamahal. "Naaalala mo ba noong una kang dumating dito?" Tanong ni Claire. "Galit na galit ako sa'yo." Tumawa si Jack. "Paano ko makakalimutan? Halos gusto mo na akong ipalamon sa aso." "Salamat at hindi ka sumuko," sabi ni Claire. Mas hinigpitan ang hawak sa kamay ni Jack. "Hindi na ulit," sagot ni Jack. Ang boses ay seryoso. "Natutunan ko na ang leksyon ko. Ang tunay na tagumpay pala ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya mo, kundi sa laki ng nangiti ng mga taong nagmamahal sa'yo." Hinawakan nila ang magkabilang kamay ni Leo at sabay-sabay na naglakad palabas. Pinapanood ang papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Ang tawa ni Leo ay umaalingaw-ngaw, kasabay ng masayang ingay mula sa community center. Huminto si Jack at niyakap ang kanyang mag-ina. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa buhok ni Claire. Nilalanghap ang pamilyar na amoy nito. Sa isang tabi, naramdaman niya ang maliit na ulo ni Leo na sumasandal sa kanyang dibdib. Dito pala ang totoong pakiramdam ng pagiging nasa tuktok ng mundo. Hindi sa loob ng isang penthouse sa San Francisco, kundi sa gitna ng isang maliit na bayan.
sa yakap ng 2 taong bumubuo sa kanyang buong pagkatao. "Mahal ko kayo," bulong niya. "Mahal ka rin namin," sagot ni Claire. Huminga ng malalim si Jack, isang hininga ng kapayapaan at pasasalamat. Tumingin siya sa abot-tanaw sa pamilyar na mga bundok ng Asheville. Ang lugar na dati niyang tinakbuhan ay ang lugar na pala na kanyang tunay na tahanan. "Nakarating na ako sa bahay," bulong niya sa hangin. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya muling aalis. At dito nagtatapos ang kwento ni na Jack, Claire, at ng kanilang munting si Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Isang karangalan ang samahan kayo sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat ngiti ng ating mga bida. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, naramdaman ko ang bigat ng bawat pagsisisi ni Jack at ang tapang sa likod ng bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Claire. Sila ay naging parte na rin ng aking buhay at umaasa akong naging parte na rin sila ng sa inyo. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o tagumpay, kundi sa mga simpleng sandali kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Isang paalala na ang pagpapatawad, gaano man ito kahirap, ang tanging susi para sa tunay na paghilom. At higit sa lahat, isang paalala na hindi pa huli ang lahat para magbago, para bumalik, at para itama ang mga pagkakamali mo nakaraan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinulot ninyo mula sa kwento ni na Jack at Claire? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at pahahalagahan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwentong magbibigay inspirasyon at magpapatibok ng ating mga puso.